Amen. So, sabi po sa Book of Philippians, chapter 1, verse 21, sabi, "For me, to live is Christ, and to die is gain." So, praise the Word of God. Amen. So, hallelujah. Abba Father, maraming salamat o Diyos. At nandito ulit aming mga presensya, aming mga panyapak, Panginoon. At kay buti-buti mo at dinala mo ulit aming mga presensya. Ginising mo kami na may kapayapaan, Panginoon, at puno ng pag-asa at kasiyahan na dumalo sa iyong iglesia, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa pagkakataon ito, Panginoon, hindi masasayang ang lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon, at aming mawi-witness to your words, O God. At pinapanahin ko po, Panginoon, aking sarili, O Diyos, na naway idako mo ko sa iyong presensya, at ikaw ang manguna, Panginoon, at ikaw ang makita, ikaw ang mag-una magturo, Panginoon. At lahat ng mga i-reveal mo sa pamagitan ko, O Diyos, i-bless mo po, Panginoon, sa aking panalita, Panginoon, at naway makuha nila ang gustuhin ng kanilang puso, Panginoon, yung discernment, Panginoon, at we claim din, Panginoon, na there's a healing and deliverance, O Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita ito. At pinapalangin ko, Panginoon, na naway makuha at maigabay ito at amin pong mapamana sa ibang kapatiran ito, Panginoon, na gusto ng iyong salita at pawang iyong katotohanan, Panginoon, sa iyong pagtuturo. Maraming salamat. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen at amen. Amen. So, pwede na po magsiupo at lalo na sa mga nanonood dyan. So, kamusta po tayo? Nandyan pa ba ang ating salita ng Diyos sa iyong buhay? Naway lahat ay nababatid na ma-introduce ulit yung ating salita nating Diyos. At nagpapasalamat po ako at ako'y ulit ang ginamit sa pagkakataon nito. Isa privilege po sa akin. At bibihira lang po na kapatiran, member na nakapagtayo. At naway lahat po ay inyo pong matestify sa sarili nyo, no? Kung gaano ka binago ng ating Diyos. Amen? So, sabi po niya, Dan, no? Sinabi po sa atin ni Paul. So, ito yung time na sinabihan niya yung mga taga-Pilipos, no? Na yung naghahasik ng mga salita nating Diyos, no? Na nangangaral, di ba? So, sinabi niya dito na, "For me to live is Christ and to die is gain." No? So, lahat po yung natutunan niya ay kanya pong, no? Iya pong in-spread sa mga nasasakupan niya. Maging hanggang nakulong si Paul, no? Pinangaral pala niya at hindi siya natatakot kasi bagkus ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumikat na sa pagkakataon na yun. Amen? So, good morning my brothers and sisters in Christ, no? Ngayon, no, tutunayan natin na may share, no? What are the powerful of this verse, no? From the book of Philippians, no, which is encapsulate the essence of the life lived for Christ Jesus. So anong kahalagahan? Bakit tayo, no, ma-enclose? No? Bakit natin ma-captured itong buhay, no, sa pamamagitan o kasama ang ating Panginoong Hesukristo? Amen. So dapat ready at mapuno tayo sa salita ng Diyos. Amen. At kung meron mang nagpapakuan sa isipan natin, no? Nagpapabagabag. Amen. Naway, ilayo muna natin yan. Isipin natin yung salita ng Diyos. Kasi we are teaching about living in Christ. Ito po yung topic natin ngayon. Mensahe. Mel? Bakit hindi? Ay... Amen? Yan pala, nandun pala nakakabit, kaya pala Oh, gino-good time tayo nitong magic remote na to Gino-good time tayo So, try ko nga, yun. Okay, praise God, hallelujah. So, yan po ating message for today, living in Christ. So, tanong ko lang mga kapatid, nung wala pa si Kristo sa buhay mo, ano ba yung buhay na meron ka? Yun lang.
No? Merong yung sinasabi na basta't masaya ako sa ginagawa ko, okay na. Oh, yung tipong ganito talaga yung buhay ko. No, ito yung purpose ko taga-upo lang no? So, when a time na matanggap natin ating Panginoong Hesukristo at namuhay tayo na kasama niya, this verse, no, it holds profound truths that can transform our perspective in life and provide us with a solid foundation of our faith. So, sa madaling salita, nagbibigay ito na malalim, no, na meaning sa ating buhay. At isa pa, nagtatransform, no? Nag-iiba tayo ng pamumuhay pag tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ulit, what is the importance of this living? Ano bang importansya? Yung tayo ay makapag-travel around the world? O yung makuha natin yung pagiging career natin sa anong aspeto? Kung nurse ba tayo, engineer ba tayo, doctor ba tayo? O yung nakuha ba natin ating mga luxury car? No? Ating mga luxury mansion? Amen? Yan ba yung importance ng pagiging Kristiyano? Hindi po, no? Ang importansya, napatunayan po to ni King Solomon. Isa sa mga pinakamayaman na naging hari. No? In the example of sa Bible, no? Sa Bible characters, King Solomon was the richest, no, during that time. Dahil sa angkin niyang talino, sa angkin niyang kagwapuhan, no? Sa angkin niyang mga kayamanan, nakukuha niya yung gusto niya. At walang makakaindi sa taong yun. Amen? Bagkus sinabi niya, no, sa Ecclesiastes na this all, no, na nakukuha niya is not worth it, meaningless. Subalit, nakakuha siya ng atensyon sa ating Diyos. Na itong lahat na nakukuha niya ay meaningless. Bakit ba tayo pumunta, no, sa pagkakataon na tayo may problema at Diyos ating tinatawag? Kasi hindi natin alam ano yung patutunguhan natin, no? When we come here, we learn a relationship and build faith in Jesus. Kasi alam natin, hindi nagbabago yung buhay natin kung wala yung Hesukristo, di ba? Ganun na yung buhay. Hindi siya umaangat. Amen? At also, not to provide that our old nature, our old self, is put to death dapat. No? And receive Jesus through faith. Kagaya na lamang, no, na ating Panginoon ay napakamatay sa atin. Bagkus He raised up para mapatunayan niya na maging ang kamatayan ay hindi hadlang sa Kanya. Hindi malaking balakid sa Kanya. So now, the good thing is, we have Jesus Christ that raised up from the dead. And we need that Christ. Kasi, if you have a Christ to your life become powerful. You give nagbibigay siya ng extraordinary. Kung ikaw ay ordinary yung tao, sa Kanya bibigyan ka ng extra. No? Binabalyo ka. So in short, set your heart and mind on things above. Sabi nga sa Colossians chapter 3. Amen? So lahat ng ginagawa natin dapat makabuluhan at siniset aside natin na dapat ay ma-please natin ang ating Diyos. Amen? So wag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi alam natin, malilinlangin tayo. Amen? Baka hindi natin ma-accept yung resulta pag tayo ay naloko. No? Mag-iba kayo. No? Mag-iba tayo ng pamimigitan sa pagbabago kasama ang ating Hesukristo.
Amen? Maging sa pag-iisip natin, dapat maunawaan natin yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban mo. Dahil sa bandang huli, simula lang niyang happiness, kapatid, pero hindi naman nakaka-sustain. Dapat yung nakakabuti in the end of time. Amen? At dapat yung nakakalugod na kalooban sa ating Diyos. Amen? So now, we need to discover, no, ano ba yung maimplikasyon sa buhay natin, to our daily walk, why we need to living in Christ. Amen? So dapat nadadamay tayo o dinadamay natin yung nakakasalamuhan natin para, no, gaganda din ang kanilang buhay. Hindi lamang na mangangamusta, alam mo na. Amen? So loan decline agad. Amen? Kasi pag sinabi kasi na wala kang Kristo sa buhay mo, ang unang iniisip, lalo na pag pera, ay yung taong mahihiraman. Bagkus, pag meron kang Kristo sa buhay mo, ang una mong ginagawa ay manalangin. Kasi alam mo at alam natin na ating Panginoon, He is provide us. Amen? He is glorious, riches. Di ba? Nasa Kanya lahat eh. Bakit ka pa pupunta dun sa iba nating kakilala para lamang ma-provide na ating needs dahil nag-shortage ka, nagkukulang ka. So now, this is the one importance na input sa ating mga sarili, sa ating puso, that we need to live is Christ. Dapat may Kristo tayo sa ating buhay. Sa madaling salita, dapat may relasyon tayo sa ating Kristo Jesus. Amen? So, sinabi ni Paul, for me to live is Christ. So, ito yung time na napagtanto na ibang tao. Kasi nga, yung time na yon sa Roma, sinusunog yung mag-proclaim ng gospel ng ating Panginoon. Bagkus, nasisiyahan siya kasi dahil nakulong siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa pangangaral, habang siya nakakasama niya ating Panginoon Jesucristo, pinapangaral pa rin niya. Kahit may balakid, kahit may pananakot, no? Pinapangaral pa rin niya hanggang siya ay makulong. Amen? So maging yung mga tao rin, di ba? Nagsisismisan. Ito si Kristo, ay hindi si Kristo, di ba? Lalong, no? Nalilift up yung pangalan ng ating Panginoon. Subalit, no? Sa atin mang buhay, nabibigyan o nakaka-capture ba natin si Jesus? Amen? This statement encapsulate the essence of life fully surrendered to Christ. So, ang ating pamumuhay dapat nagiging nasusurrender natin sa ating Panginoon. Kasi bakit? We need that Christ para hindi tayo matakot na baka makulong tayo sa ating pagsisimba dito sa gitnang silangan. No? Na baka mawawala na ako ng trabaho, ano na yung gagawin ko? Na baka, no? Na puro tayo baka, no? Dapat we need Jesus, no? To very purpose and focus of our existence, no? Na dapat meron tayong layunin sa buhay at hindi lamang yung magpapa-easy o sitting pretty na lamang. Amen? We need a goal to our life na dapat na tayo ay mabago rin. At hindi na lamang na hanggang dyan ka na lamang, no? Tagalinis, no? Taga-opo. Amen? Dapat nag-grow tayo, no? Nag-grow tayo, nagmamature tayo. Maging si Paul, no? Kahit na nakulong ito si Paul, patuloy pa rin yung pangangaral niya hanggang makamit niya yung warden. Amen? Hanggang nakakausap na siya ng warden. Di ba? Pinapalaya na siya, nakakausap na. Kasi pala,
Yung pagkakulong ni Paul, may purpose. Kasi may sakit yung anak ng warden na yun. So, para masummarize natin yung story, no? Basahin nyo na lang po yung Bible. Amen? So, this signifies of life that we need to center Him. Amen? Seeking to imitate His character and obey His teaching. So dapat gayahin natin tong karakteristik nating Panginoong Hesukristo na sinabi sa atin ni Paul. No? Na dapat mag-obey tayo sa teaching kasi hindi nakakasama sa atin to eh. Mas nakakasama po yung kapatid mo, yung mga kaibigan mo, minsan nilalayo tayo sa presensya natin Diyos. At bonus na lang kung ikaya pinanganak na Kristiyano na. Dahil alam mo na yung ano yung karapat-dapat sa pamumuhay na pagiging Kristiyano. Amen? So, lahat ng pangangaral natin Panginoon ay Kanya pong pinangako o pinako sa iyo, sa iyong puso, sa iyong buhay. So, ito yung nasabi ni Paul sa kanyang nasasakupan sa mga taga-Galacia. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. So sa madaling salita, pinako na si Paul sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At binago siya ito. Kaya hindi siya natatakot na mag-spread ng salita ng ating Panginoon, yung pinangaral sa atin ni Jesus. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and Himself for me. Sa madaling salita, in the end of time, hindi po makakatulong yung sino yung nasa malapit sa iyo, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang, ang tunay na nagmamahal sa atin. Amen? Ni mismo, sa buhay ni Paul, hindi niya binabayaan ang ating Panginoon. Dininay man niya in 3 times, bagkus binawi niya nung nalaman niya at nakita niya mismo na bumalik na ating Panginoong Hesukristo sa kanyang trono. Amen? So dapat ganito, ganito dapat ang ating buhay. Ngayon, hindi mo pa masyadong ma-adapt sa buhay mo. Pero paunti-unti, by glory to glory. Amen? So here, Apostle Paul emphasized that transformative power of Christ in our lives. Yung unti-unti kang binabago sa buhay mo. Yung tipong dati nagsisindi ka, ngayon nagsisilbi na. Amen? Yung dating palabisyo, ngayon nagsiservisyo ka na. Hindi mo yan mapapansin bagkus. Mapapansin yan ng iba. At biga-biga na lang, ma-amaze ka sa sarili mo. Wow naman, Kuya Jeff. Di ba? Paano ba yung ganyan? Ano ba yung sikreto? So ito yung sikreto. We need to live in Christ Jesus. Amen? Kasi hindi natin alam, di ba? Sa konting panalita mo, nilabas mo yung salita natin Diyos, ay nakapagbabago ka na ng buhay ng ibang tao. Amen? Di mo alam, di ba? Hindi naman tayo nagkakamit ng balik, bagkus, binabalik lang natin kung ano yung binigay sa atin nating Panginoong Hesukristo. So, madaling salita, what a life! I have Christ Jesus. Amen? Dapat palagahan natin yun. I have Christ Jesus. Amen? As a believer, we are called to die to our old self and allow Christ to live in our thought. Amen? Dapat sa pag-iisip natin, tinatanim lagi natin, pinapabunga natin yung salita nating Diyos. Amen? So, like example, di ba? Pag iinom ka ng baso, alam mo yung baso ay marumi, lalagyan mo ba ng tubig? Dapat, di ba? So, you have initiative na linisan mo na. So, ganun din yun. The way na we
walk in our daily life, dapat yung malinis ka, no? Maging sa nahahayo mo, yung nakakausap mo. Kasi kung magre-revenge ka, no? Walang magandang patutunguhan, kapatid. Amen? Dapat nakapako na sa atin, no? Si Kristo. We need to live Christ kasi siya yung unang nagmahal sa atin. So, pakamahalin din natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, ano man ang ating ginagawa sa salita man, no? Gawin natin bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo at laging magpasalamat sa Diyos na kahit sa kagipitan man, amen, into your hardship, we always worship to God. Amen? So this verse reminds us that every aspect of our life should be lived surrendered to Christ. So sa madaling salita ulit, dapat nakasurrendered na tayo. Kasi Jesus will guide you. He will protect you. Amen? At He never leave you. At yun ang nakaganda. Amen? Kasi kahit gaano ka kamahal ng partner mo, ng karelasyon mo, amen? Iiwan ka pa rin yan, kapatid. May time na magbabago yan. Ngayon mahal ka, bukas hindi na. Kasi nga, wala nang bigas, wala nang pangkain, gutom na. Di ba? Realidad to. Amen? But Jesus Christ, hindi ka iniwan, bagkus binigyan ka pa ng pagkakataon na ikay magbago. You are unworthy. You're not deserving. But He gave the right because you are the chosen children. Amen? So, pangalawa, madali lang. To die is gain. Amen? Maging kamatayan, no, ay mapapakinabangan. Hindi yung tipong namatay ka na, naglulungkot, wala na. After 40 days, wala na. Makakalimutan ka na. Ito, kapatid, mawala man tayo sa mundo, we preach the gospel, we live in Christ, kapatid, hindi mawawala, no, ang salita na iniwan mo sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, hindi mawawala. In the topic of Word of God, no, hindi talaga makakalimutan yun. Si Jeffrey talaga yung nagsabi sa akin na inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ang yun na yung pagmamahal. Di ba? So now, sinabi ni Paul, and to die is gain. Paul proclaims his life na pag ako ang mamamatay, no, ay mayroong pakinabang ito sa inyo. Maghahabilin ito sa inyo. Ganon ka-confident si Paul. Kasi nga, nakapako na si Jesus sa kanya. Sinabi pa nga doon na pinakasalan niya ang ating Diyos. Amen? This statement may seem paradoxical. Ibig sabihin, yung kumbaga parang self-contradict sa atin. But at first lang yun. Kasi hindi natin agad na makukonsume yun eh. Kasi matalinghaga yung salita ng ating Diyos. Hindi nga natin agad maintindihan eh, pag binasa natin yung Biblia eh. Amen? Maybe 5 times, 10 times natin binabasa, doon pa natin maintindihan ang salita ng Diyos. But, it underscores the believer's hope and assurance in the face of death. So, sa madaling salita ulit, he underscores that way, no? Ibig sabihin, dala-dala natin dapat o pasan-pasan natin ang ating sariling cross. Because it underscores, no, na yung pagtawid mo sa dagat-dagatang apoy ay meron kang cross na mababahagi, malalapag at madadaanan mo through His kingdom. Amen? At dapat yun ang ating, no, ipapalaganap sa bawat isa. Kasi salvation is personal, individual. Hindi po groupings yun. Na ako na yung tatayo, lahat na kayo. Di ba? Masasalba. Hindi po.
Individual po yun. So, we need this life na kahit na mawala tayo sa mundong ito, no? Merong magbabago ng mga ibang kapatiran. Susundan tayo. Amen? So, as a follower of Christ, we can find comfort and confidence. Dahil alam natin na kahit saan tayo dumako, kagaya na lamang ng mga Israelites na kumawala doon sa Ehipto, guide, lagi sila nakaguide sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Binibigyan pa ng pagkain, hanggang makapunta sa land of promise. Amen? So now, we knowing also that death is not the end, but a gateway to eternal. So, huwag po natin kalimutan na meron tayong pinapasan dapat na cross. Like Jesus. After yung pinako na siya, dala-dala pala niya, hinagkan pa niya yung cross niya. Kasi yun ang daan to the eternal life. Amen? At yun po ang ating gusto, di ba? Lahat po ay gustong pupunta sa langit. Lahat ay gusto makapanayam ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, dala-dala mo ba ang sarili mong cross? Amen? Amen? So dapat yun ang pinapairal natin. Hindi literally na magdadala ka ng cross. Hindi po yun. In reality, which is the Word of God, dapat pinapamumuhay po natin. Amen? So, yun po ang nakakaganda. Kasi meron tayong Kristo sa buhay. Amen? We are advantaged. Amen? Na kahit na patalikod, natitira yung kalaban, makikita pa rin natin kung ano yung gagawin nila. Amen? And sabi po sa book of 2 Corinthians, we are confident. I say, I would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Yun yung sinasabi, kahit malayo ka kapatid, dahil nagpipreach ka ng salita nating Diyos, kahit saan ka man, huwag kang matakot. Amen? Kasama mo ang ating Panginoon. So, gusto man natin, na hindi mapalaya sa ating pamilya, pero sinusubukan natin para, mapalago pa ang ating mga confidence sa ating sarili. At may tawag natin ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung the more na komportable ka dyan sa comfort zone mo, hindi ka tatawag eh. Dahil hindi ka naman naghihirap. Walang sakit, walang pain sa puso mo. Amen? Subalit, pag ikaw ay alone na, di ba? Minsan napapaisip ka, ano ba itong buhay ko? Maging kasama ko, kapwa ko Pilipino, di ba? Maging dito, sa pag-abroad, iba yung nakakasama mo. Ibang lahi. Di ba? So, we need that confidence, no? We need that confidence that if we depart from this earthly life, we will be in presence of the Lord. Kasama natin lagi ang presensya nating Diyos. Mapalayo man tayo o mag-isa kamatayan, dapat hindi tayo matakot kasi alam natin na mayroong Kristo na nag-aabang sa atin. Amen? So, death become gain because it assures us into eternal joy and fellowship with our Savior. Ibig sabihin, assures yung naghahatid sa atin. Amen? So, siya, at maging tayo, mga kapatid, na kung mawala man tayo sa mundong ito, mayroong maghahatid sa atin. He will lift you up to His kingdom. Na doon, mawawala na yung kasakitan. Mawawala na yung brokenness. Mawawala na yung, mga kapighatian natin, kabigatan. Lahat ay mapuro-provide na. Amen? Gusto mo na magandang pamumuhay, Love life. Yun, binigkas na nga. Yun, di ba? Meron na po doon. Amen. Bagkus, dito pa lamang inahanda tayo, which is, we need to read Bible. Ano bang meaning ng Bible?
basic instruction before leaving earth. Diba? So, in the presence of God, all sorrows and suffering of this world will be no more. Kasi meron ka ng Kristo sa buhay mo. Wala nang negativeness, no? Wala nang negative, puro positive na. At laging sinasabi, may purpose ang Diyos para sa akin. To build up my faith. Amen? Na mapapareyudad ko ang ating Panginoon. Amen? So death become gain. That is because it lead us into a realm where all pain and brokenness are forever eliminated. Mawawala na yan, kapatid, sa mundo ng ating Panginoong Jesucristo. So hanggat nabubuhay ka dito, sa mundong ito, dapat ipamuhay natin yung pinalaganap sa atin ni Paul, which is to live in Christ and to die is gain. Amen? Yung iba pa nga nakikita ko, pinatatak talaga dito sa katawan, no? No? Para talagang, no? Pero hindi ko sinasabi, wag mo natin ikayatin yon. Bagkus, isa puso po natin at ipamumuhay. Kasi yun ang mas maganda, kapatid. Anuhin mo naman yun, di ba? Kung nagbabalat sibuyas ka naman, na pagdating ng pagkakataon na ikay nabuburido sa pag-isip mo, iba yung napapalabas sa ating bibig. Amen? So, hindi po natin dapat nakakalimutan na pag na tayo namatay na, dapat maghabilin tayo. Amen? Maghabilin tayo na yung tipong mapapalago pa natin yung spiritual life nating ibang kapatiran. Amen? So, ito yung conclusion natin. No? Balik natin sa verse na to para hindi po natin makalimutan. Amen? For me, to live is Christ and to die is gain. So, sapagkat para sa akin, no, sabi ni Paul, si Kristo ang aking buhay at kahit mamatay, no, kahit kamatayan ay pakinabang. Pakinabang sa iba. No? Na kahit mawala man lang siya, hanggang ngayon, napapakinabangan natin, di ba? Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinapa-emphasize sa atin ni Paul. Na maging nakulong siya dahil sa kanyang ginagawa para ma-please lamang ating Panginoon. Maging sa kulungan, di ba? Siya na nga yung pinupuntahan. Amen? Serve as a powerful reminder of the essence of the Christian life. So, yung pagsisilbi natin is more powerful. Nagbibigay ng kapangyarihan. Kapangyarihan, no? Na kakayahan o sa ating mga diwa, sa ating pag-iisip na we need this life. We need Christ in our life. It called us to live in complete surrender. No? Binalik ulit in complete surrender to Christ. Allowing Him to be the center of our existence. Sa ating mga layunin, sa ating mga goals sa buhay, dapat kasama natin lagi si Kristo. Kasi siya yung maggagabay. Ano yung mas o the best pa sa buhay mo. Amen? Yung tipong hindi ka na maluloko, yung tipong hindi ka na mabroken, hindi ka na mawawala. Amen? Kasi doon tayo galing eh. Amen? Doon tayo galing eh. Dapat, no, ilabas po natin to. No? Dapat nga eh, pagpunta natin dito, sabi nila eh, ihabilin muna natin sa bahay yung mga kasakitan, mga ganyan. Dapat, ating pong dalayan dito. No? Para po, pagbalik natin sa ating bahay, ay sagana na po, magaan na po ang ating puso't isipan. Amen? And Paul explained that no matter what happened, whether he lives or whether he dies, either way is gain. Meron pong pakinabang na kahit mawala ka, kapatid. Amen? Kahit nga sa buhay, no?
in realidad, yung iba nga, sa kanta lamang, no? Sa kanta niya, pag December na no? Nasisikat yung buhay, yung pangalan niya. Di ba? O maging sa anumang aspeto. Amen? Dapat ganun ang ating pamumuhay. Hindi man ganun kasikatan, bagkus sa pamilya, kahit sa pamilya mo lang, di ba? O sa nasasakupan mo sa simbahan, magabilin tayo ng magandang impluwensya sa pamagitan ng ating pagsaliksik, no? Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Dapat makikita sa atin na we are living Christ, we have a win-win situation. Na pag sinabing, no, Kristiyano ka, panalo agad. No? Yung isang sabi mo pa lamang, okay, Coach Jeff, alam ko na yung gagawin ko. No? Panalo lagi. Amen? Lagi nating isipin, no? Itatak sa ating buhay na God, Jesus, He overcome this world. He claimed the victory 2,000 years ago. Ngayon pa ba? Di ba? Matatagpumpayan din natin yan, kapatid. We need only to believe as Christ teaching us, and to die is gain to our life. Amen? So, tayo po ay magsitayo. Amen? Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Maging sa bawat isa na patuloy, na nagpapagal, patuloy na pumaparito sa kanyang iglesia. Nagpapasalamat kami, O Diyos, na hindi mo kami pinabayaan ni iniwan. Bagkus, lalo mo kami hinagkan at minamahal pa. Nagpapasalamat kami dahil sa kabutihan mo, this grace, na hindi kami perfect, but into your eyes, O God, we are unique and valuable to you. Nagpapasalamat kami, O Diyos, na patuloy kami na nangangaral sa iyong salita. Naway turuan mo kami na mangusap sa iyo, Panginoon, at maging sa pumuhay namin, turuan mo kami na i-convict aming bawat puso na mapalayo sa anumang mga kasalanan, sa mga temptation. God, please allow and open our heart, Panginoon, na ikaw ang mapanayam at ikaw ang manahanit dito sa aming puso. We pray na even to our friends, family, enemies, na mapamuhay nila kung gaano ka kabuti, to impart to those teaching na nagpapatuwid sa amin sa katotohanan. Papasalamat kami, O Diyos, walang sawang pasasalamat. Dahil dito, Panginoon, natutunan namin kung paano mamuhay ng sagana, yung walang balakid sa buhay, yung walang takot na habang natutulog, at walang kasakitan, dahil alam namin may purpose ang lahat ng ito. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy ka na manahan sa aming buhay. Pagharian mo kami, Panginoon, maging sa aming mga relationship, sa aming mga career, Panginoon. Manguna ka, O Diyos. Maraming salamat sa mga leaders, pastor, na patuloy na nag-encourage sa amin, Panginoon. Patuloy na nangangaral upang mapalago lamang ang iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon, sa mga baguhan na inaccept na nila ang buhay na ikaw ang mangunguna, Panginoon. Maraming salamat na marami pang kapatiran na dadalo, Panginoon, and to proclaim
that your words be planted our in heart. Panginoon, maraming salamat. Purihan ka, dakilayan ka sa matamis pangalan ni Jesus. Amen at amen.